sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH. Yan na paggabay, napakahalaga po talaga ng mga panalangin, lalong-lalo na sa mga panahon na ganito po ang ating kinasasadlakan. Ayan, manalangin muna tayo at magpasalamat, no? At kailangan po natin yan sa bawat pagkakataon, lalong-lalo na kung tayo dumadaan, no? Sa mga pagsubok. Kaya maraming salamat po sa 3 o'clock habit na ito. Panalangin para po sa lahat. Tamang-tama po, no? 3 o'clock na. Ito na po ang ating lucky winner for today. Ayan, meron po tayo. Siyempre pa, ang ating pong winner ay manggagaling po sa Antipolo City. O, di ba? Layo-layo. Congratulations kay Ma'am Zenaida Espejon ng Antipolo City. Ma'am Zenaida, nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula po sa MX3. No? At syempre, para po sa lahat, hanapin lang po yung ating official Facebook page, MX3, 3 o'clock habit, para po sa mga mahalagang detalye. Siyempre po, kapag po kayo sasali sa isang malinis na papel, ilagay po ang inyong favorite Bible verse. Yan, mahalaga po yun, yung Bible verse po ninyo. And then pakilagay po ang inyong pong complete name, ang inyong pong age, address, edad, ang inyong pong tirahan, kompletong pangalan, and then contact number at
pakilagay po ang inyong signature, no? So sa isang malinis po na papel yan, and then pagkatapos po ipasok sa loob ng isang kulay white na legal size envelope. At kalaki po, so ibig sabihin lakipan po ninyo ng one single blister ng MX3 capsule. So yan po ang inyong ilalagay, at sa labas po naman ng envelope ilagay po ninyo MX3 3 o'clock habit at ang MBC station na inyo pong sasalihan. No po. So ano po yung mga MBC station? Tayo po, DZRH, ano? At yung ating mga sister station. And then after that, ihulog po ninyo ang inyong entries sa drop boxes na matatagpuan po sa any MBC stations. Yun po, madali lang. Kung gusto nyo pong manalo sa ating pong MX3, syempre pa, imagine mo, 1,000 pesos at gift pack. Oras natin mga kaibigan, 8 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Happy Thursday afternoon. Ika-12 na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 12, 2026 mga kaibigan. Muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan po lamang dito pa rin po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon at tayo po yung magsama-sama at tuloy-tuloy no, na public service. Ngayong hapong ito, pag-usapan po natin yung pong kapakanan ng mga bata. No po, kasi nitong mga nakaraang araw nakakalungkot man pero syempre nakakabahala din. Abay yung mga magulang, lalong-lalo na mga nanay, tapos napapasama pa pati tatay. Ibinibenta yung kanilang mga sanggol. Diba? Nakakalungkot. So mamaya po makakasama po natin National Authority for Child Care at ating pong pag-usapan, no? Paano nga ba mapipigilan yung mga ganitong sitwasyon, ano? Paano masasawata? Kasi ikaw mismo na magulang, ikaw ang nagbebenta sa iyong anak, 'di ba? Oo, ano ba ang pwedeng magawa ng ating pamahalaan para dito? Pero syempre pagka ganyan, kulong ka. May kaso ka bilang magulang, ano? At mamaya makakausap din natin ang mga programa po ng ating mga partner Rotarian mula sa Rotary Club of Makati Poblacion. Ayan, magaganda yung mga programa ng CP Mong Canizares ngayon eh. Siyempre kasama ang DZRH sa pamagitan po ng Operation Tulong. Alamin natin, meron silang mga pa-solar lights eh. O diba? Doon po sa mga piling beneficiaries po niyan, yung mga nangangailangan. Pero bago dyan mga kaibigan, puntahan muna natin ang Pag-asa. At tayo po ay alamin muna natin anong ating magiging weather. Lalong-lalo na po tayo po ay pa-weekends na naman. 'Di ba? Oo, masarap magbakasyon. Pwede na bang maglabas-labas ano? Hindi maglabas. Sumakay ng barko. Kasi merong mga, di ba, ito mga nakaraan, merong mga na-stranded eh.
Nasa linya na natin, DOST Pag-asa. Anong ating weather? Sir Benny Estareja, magandang hapon. Magandang hapon po, Miss May. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor po na anumang low pressure area or bagyo. No? Pero nandiyan pa rin naman po yung possibility na magkakaroon ng low pressure area along dito sa may Mindanao and Southern Palawan within the next 6 days pa naman. But for the next 24 hours po, matataas ang chance ng ulan dahil sa shear line dito po sa may Bicol region, ngayon din po sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa buong Samar Island, ganyan sa Biliran at Leyte. Kaya mag-ingat po sa mga pag-uulan na nagdudulot ng pagbaha at pagbuko ng lupa. Mataas din ang chance ng ulan kung dito sa may Caraga region, Davao region, and Southern Leyte. May mga pamisa-misang malalakas po na ulan. Yan po ay dulot naman ng easterlies o yung hangin po galing sa may Pacific Ocean. May hirang ulan kung dito sa may norte dahil sa amihan, kabilang ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Habang nandito ang bahagi pa ng bansa, kabilang po ang Metro Manila, meron lamang mga isolated na mga mahinang ulan o pag-ambon kung dito sa may Metro Manila at mga nearby areas. At dito naman sa bandang western portions ng Visayas and Mindanao, may mga isolated rain showers or thunderstorms. Kaya muna latest, muna dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. So mapapahinga tayo ng konti, Sir Benny, ngayong weekends. Pero siyempre meron pang shear line di ba? May shear line pa. Opo, yung prevailing natin today and tomorrow, shear line. Tapos, actually, mas iiral po yung easterly sa weekend So, mas magiging mainit actually for many areas. Oo nga parang meron ng mga alinsangan, Sir Benny? Medyo nararamdaman na natin yung mga alinsangan pagka walang ulan Kung dito sa metro po, umihigit na siya ng 30 degrees, even though we're still expecting pa naman na magkakaroon ng mga few surges pa. Aha. Maraming salamat, Sir Benny. Salamat po. Thank you very much, mga kaibigan. Sir Benny Estareja mula po sa DOST Pag-asa. So yan na ating weather up to date. Oras natin mga kaibigan, 15 minuto makalipas po alas 3 ng hahapon na. Standby lang po ha. At pupuntahan natin ang National Authority for Child Care. Makakausap natin maya-maya lamang Undersecretary Janela Ejercito Estrada. Oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you
spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, balik po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour at natutuwa tayo dahil makakausap po natin ang National Authority for Child Care sapagkat sabi ko nga po, kabi-kabila po yung mga balita na binibenta po ng mga sanggol online pa, 'di ba? Tapos buti na lang merong mga nahuhuli na ganitong gawain at syempre partikular tayo dito dahil nakakalungkot para sa isang magulang na nakapagbebenta ng sanggol. Tapos ang halaga niya, magkano? Magkano ba yung last na ating napag-alaman? Kaya maging yung mga anti-trafficking operations na ginagawa ng ating mga otoridad, dun sa anti-trafficking operations na yan, parang merong 6 na bata na ang nasagip, hindi na ibenta at naaresto po yung mga gumawa po niyan. So mula February 2 hanggang February 4, meron pong naging operation ang PNP Women and Children Protection Center. Kaya nababahala po sila dahil mismong ang mas nakakabahala daw, hindi biological mother din ang
ang middleman at nagbebenta ng sanggol, 'di ba? Tama ba? Hindi biological mother. And then indikasyon na merong reselling na nangyayari, o 'di ba? So alamin po natin at tayo po ay mapalad ngayong araw na ito makakausap natin ang Undersecretary po ng National Authority for Child Care. Wala iba kundi si Yusek Janela Ejercito Estrada. Yusek, magandang hapon and welcome po sa Public Service Hour. Isang mapagkaragang hapon Miss po at lahat po ng mga nanonood. Salamat po sa pag-imbita. Yes po, welcome po dito sa programa. Nako, kahit pa paano makakakwentuhan na namin kayo ngayon, Yusek, unang-una sa inyo pong sa inyo pong tanggapan sa NACC, National Authority for Child Care. Sabi nga po natin ano po yung inyong mga nakita or na-observe kaugnay po sa pagtaas ng bilang ng mga insidente na ganito, online selling ng mga sanggol. Ito muna ang ating pag-usapan. Though alam naman natin na ito'y under your sa office po ninyo. Yes po, Miss May. Una po, patungkol dun sa mga Facebook groups, mabilis pong magpalit ng pangalan yung mga groups na to kahit na take down na. Madali pa rin silang gumawa ng panibagong account. Nung una pong nakita ko yan nung late 2022, nasa 40 plus pages pa yan. Nung 2024, naging 23 na lang. Hanggang sa ngayong taon, ay nasa 8 na lang. Pero talagang talagang napakabilis silang magpalit ng pangalan at gumawa ulit ng panibagong Facebook groups. Kaya yun po yung medyo challenge po sa amin. Dahil yun nga po, yung iba nga pong Facebook groups, halimbawa kahit hindi adoption ng bata, minsan adoption ng animals, pero sa totoong pagpasok mo dun sa Facebook group ay mga bata ang binibenta nila. So talagang maraming paraan yung mga gumagawa po ng mga ganitong groups. Opo. Bago po natin pag-usapan yung pong mga ganitong insidente, Yusek, unang-una muna para po sa kabatiran ng lahat, kasi pinag-usapan na natin dito yung mga anti-trafficking operations sa ganito. Ano po ba ang mandato ng National Authority for Child Care, at anong inyong mga programa para sa ganito? Ang ang National Authority for Child Care po ay isang quasi-judicial agency attached po to the DSWD, at kami po ang central authority kapag dating po sa adoption at sa lahat po ng alternative child care gaya po ng foster care and kinship care. So kung dati po ay dumadaan pa po sa korte ang mga adoption process, ngayon po ay nasa National Authority for Child Care na lang. So ibig sabihin mas pinadali, mas pinasimple at hindi po kailangan na magastos. Kasi kung dati po na nasa judicial pa po siya, ay kinakailangan ng abogado at medyo mahaba po ang adoption process dahil sabi nga po nila umaabot po ito ng taon-taon. I think yung pinakamatagal is 10 years. Pero ngayong meron na po tayong batas, yung RA 11642 or yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, gaya po na sabi ko kanina, mas pinasimple, mas pinadali at hindi po kailangan magastos. At 6 to 9 months na lang po yung adoption process natin. Ayun, so mas pinabilis po pala, kasi doon sa dati, ang dami mong daming proseso, pati yung even the publications pa yata. Pero kasama pa rin ba yun? Yusek, isa yun sa mga requirements. Ano ba yung mga requirements ngayon? Kasi yung iba kasi, Yusek, dahil nga po sa habayatan ng mga proseso noon, yung mga lumalapit din sa atin dito, parang idinadaan na lang yung hindi na siya dumadaan sa proseso, kundi kinakausap na lang, di po ba? Halimbawa, kamag-anak, yung magpapa-adapt dun sa kanilang kamag-anak, di ba? So dapat ganun, dadaan pa rin sa proseso yun, di ba, Yusek? Yes po, ang hindi po dumaan sa NACC po ay hindi po yan legal adoption. Lahat po ng hindi po dadaan sa amin ay illegal po yan. Kaya meron po tayong proseso na sinusunod, kaya mabilis lang naman po i-explain po yan ng ating mga social workers sa lahat po ng mga gusto pong mag-ampon. Okay, balikan po natin yung talagang mainit na usapin ngayon ang trafficking na ganito. Paano po yung nakita ninyo dun sa isinasagawa nila na uri ng illegal na transaction online? O ano po ba yung mga palatandaan dapat babantayan ng public? Kasi pag online na yan di ba, magkakatransact na diyan syempre yung mga interesado.
Yes po. Gaya po ng nabanggit ko po kanina, may mga ibang Facebook groups na literal po yung pangalan. Like halimbawa, ampunan, adoption, or child adoption. Public po to and anyone can join. Actually, I joined a few also. Kadalasan po, diretso pong sasabihin ng seller dun sa buyer na kailangan niya ipa-adopt yung kanyang anak dahil hindi niya kayang palakihin. Meron naman pong mga adoptive parents na naghahanap ng baby para ma-shortcut yung adoption process, which is illegal. And meron pong iba na nagpi-PM na lang dun sa mga buyer na magkakasundo sila ng date, ng venue, ng palitan ng bata. At meron din pong mga scammers. May scammers din po dito. Like halimbawa kapag kunyari nanghihingi ng pera pampa-check up, ganyan, panggatas ng bata or pambayad sa hospital bills. Tapos, pag magmi-meet up na sila para ibigay na yung bata at para dun sa bentahan ng bata, hindi po sisipot yung seller at ibablock na po niya yung buyer. So may mga ganyang modus din po sa loob po ng mga Facebook groups na to. Opo. So ang daming iba't ibang modus sa Yusek. Sa tingin po ninyo, bakit yung iba ay naloloko pa sa ganito? I mean, alam naman nila na mas maganda na nasa proseso, nasa legalities, di po ba? Bakit meron pang mga tumatangkilik sa ganito? Siguro po, unang-una ay marami pa pong hindi nakakaalam na meron pong ahensya na National Authority for Childcare na pwede pong tumulong sa kanila pagdating po sa pag-aampon at sa iba pa pong alternatibong childcare. At yung iba naman po talagang, I think, gusto po nilang pagkakitaan yung kanila pong mga anak. Yun po yung talagang masakit at mahirap pong intindihin na bakit kailangan yung bata ang ibenta. Pwede naman pong iba, diba? Hindi naman po bagay at commodity yung bata para ibenta. Kaya I think isa rin pong rason dyan ay yung kahirapan. And yun nga, hindi nila kayang palakihin yung bata. Pero kapag hindi po nila kaya palakihin yung bata, pwede naman po nilang isurrender sa gobyerno. Meron pong mga DSWD facilities na pwede po nilang isurrender doon. At kami na po ang bahala doon sa bata. Simula po nung kayo'y naupo dyan, Yusek, sa NACC, gano'n na karami yung mga natulungan natin na mga gano'n sitwasyon? Madalas po ba yan? Marami na po ba? Marami na talagang dumaan na po sa proseso ninyo doon sa mga, marami na yung mga napa-adapt natin ng maayos. Yes po. Simula po nung 2023 nung nalipat po sa NACC yung Domestic Administrative Adoption and Foster Care, marami na po tayong napaampon. I believe nasa 1,700 na po since 2023 ang napaampon po natin, 2022 ang napaampon po natin. And kung ikukumpara po nyo yan sa dati pong proseso, sabi po nila nung judiciary pa po ito, nasa 5 to 20 children lang po ang napapa-adopt yearly. Pero ngayon po nasa 500 plus po tayo yearly. Kasama na po dyan ng intercountry adoption. So mas marami ng percentage yung napapabuti ang buhay ng mga bata, ng mga sanggol, na karamihan po dyan, I think, mga abandoned, di ba, Yusek? Yes po, iba-iba po actually yung kaso ng bata. May mga abandoned po, may mga orphan. May mga abuse. Yan po. Okay. Yung mga foundlings din po. Yung mga bata po, walang pagkakakilanlan. Yes. Opo. Dumadami ba, Yusek? Bago natin balikan yung mga dumadami po ba ang ganitong mga cases na mga binanggit ninyo? Hindi po ba nababawasan? Well, sa ngayon, meron po tayong, I believe, 7,000 children sa mga safe havens or yung tinatawag po natin mga child caring agencies and mga government child caring facilities. So medyo marami po tayong bata na inaalagaan sa mga pasilidad po. Nako, medyo nakakalungkot pagka ganun po. But anyway, doon po sa mga gumagawa po nito, alam natin, lalo na pag magulang, hindi sila ligtas sa batas, di po ba? So ano po yung mga possible cases laban sa kanila? At ito ba available, Yusek? Para nang sagon kasi baka mamaya magawa pa nila paglabas nila.
Yes po. Ang pagbebenta po ng sanggol ay illegal adoption. Labag po yan sa RA 11642 or yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Qualified trafficking din po ito under RA 11862 or yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. And ito po ay isang klaro rin pong uri ng child abuse. So under po ito ng RA 7610 or yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So non-bailable po ang qualified trafficking. Tinatawag po kasi natin qualified kapag bata po ang involved. Non-bailable po ito and may kailangan po nila magbayad. May multa po ng 5 to 10 million pesos. So 20 years hanggang habang buhay na pagkakakulong po. Ayan, so alam na no ating mga kababayan, pantay ba halos, Yusek, yung ano? What if ikaw mismong magulang, pantay ba yung parusa ng batas? O dun sa outside na nagdata-trafficking or mismong parents, mas mabigat ba yung parusa? Pare-pareho po sila, hindi lang po yung magulang. Kahit sino pong mahuling sangkot dun sa bentahan ng bata po ay mananagot po sa batas. So pare-pareho po sila ng kaso po. So para po mas makatulong tayo no doon po sa mga ganitong illegal na gawain para masugpo. Ayan, paano po nakikipagtulungan ng NACC lalong-lalo na po sa iba't ibang platform para nang sa ganon, of course, the law enforcement agencies para masugpo yung ganitong gawain. Bilang Central Authority on Administrative Adoption and Alternative Child Care po ay may mandato po na labanan ng illegal adoption. In all forms po ito, whether online or physical. So ang ilan pong ginagawang hakbang namin dito sa ahensya, ay of course una po minomonitor po natin yung mga Facebook groups na to kung andyan pa po sila or na-take down na sila, and nakikipagtulungan po kami sa PNP Women and Children Protection Center, sa NBI and sa DICT, CICC, at sila na po yung bahala mag-take down itong mga pages na to. And ang NACC rin po pala ang nag-chair po sa IACAT's Committee Against Illegal Adoption. So marami pong mga government agencies na nakikipagtulungan po sa atin para po labanan ang illegal adoption. At alam natin hindi naman ganun kadali magsampa ng kaso, Yusek, laban doon sa mga nasasangkot, lalong-lalo na pag pinag-usapan natin yung mga online selling. Ano yung mga challenges ninyo sa ganito pong mga kaso? So ngayon, I think kailangan namin mas paigtingin yung aming information dissemination na ipaalam sa ating mga kababayan na meron pong ahensya na pwede pong tumulong sa kanila with regard to adoption and alternative child care. And ipaalam din sa ating mga kababayan na meron pong mga intervention ng DSWD na pwede ibigay sa ating mga magulang na hindi po kayang palakihin ang kanilang mga anak. So huwag po silang mahihiyang lumapit sa gobyerno dahil andito naman po kami para tulungan sila. Opo. At kasama po ba kayo dun sa mga intervention, gumagawa ng mga intervention, lalong-lalo na yung protection po ng mga sanggol, after na sila po ay makuha ma-rescue, mailigtas, at of course meron yang may trauma, of course yung stigma niyan. So dun sa kanilang yung posibleng muling pagsasamantala. Yes po, nariyan po ang ating mga social workers para po tulungan sila, yung mga bata po na nasa mga facilities po natin, and yung mga parents din po and yung mga middle person na nagbenta, binibigyan din po sila ng intervention and tinutulungan po sila ng ating mga social worker. And yung mga bata naman po ay agaran pong binibigyan natin ng health and medical examination bago po sila ilagak sa mga child caring agencies. Yusek, dun po sa mga gumagawa nito, will you know dun sa ating mga authority na merong talagang organized group na talagang nandyan para gumawa ng mga ganitong illegal na online selling ng sanggol? Or by lang ito? Ano pong, Yusek? Nawala si Yusek. Okay, sige. Standby lang po ha, sandali lamang. Babalikan natin si Yusek Janela Ejercito Estrada. Oras natin, 37 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay!
Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Sa sakit. puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Again, okay, balikan natin. Undersecretary Janela Ejercito Estrada, Yusek. Welcome back po. Naputol tayo. Yusek. Yes, hello po. Ayan, naputol. Okay, Yusek. Opo, naputol. Again, so doon po sa tanong natin kanina, no, kung may mga organisado ba itong mga gumagawa nito? Malaking sindikato na ba ito? Base po, I cannot say for kung organized crime po ito. Siguro po I'll leave it to the PNP na lang to answer that. Hindi naman po tayo kasali sa investigasyon po nila. So, pero as per sila na po makakatagot. pero as per info po nila, wala pong ganun. Sa ngayon po ang mga operations po na nakakasama pong NACC, usually po mga birth moms po ang nagbebenta po ng kanilang anak. Oo, hopefully sana hindi organized at mahirap kasi pag organisado talaga, di ba, Yusek? Alam natin yan. Oo, pero kung striking na talagang kahirapan lang ng pero hindi pa rin dapat. Okay, anyway, so para po dun sa lahat ng ating mga kababayan, para nang sa ganun mailigtas yung mga sanggol sa ganito pong illegal na gawain, baka meron po kayong paalala or panawagan para po sa ating mga kababayan para lalong maano natin maprotektahan ang mga bata sa exploitation po at of course itong trafficking. Gaya po ng nabanggit ko po kanina, gusto ko lang ipabatid sa lahat na hindi lang magulang, kahit sino mang mahuli na sangkot sa bentahan ng bata ay mananagot po sa batas, pati po ang mga bumili o tumutulong sa pagsasagawa ng krimeng ito. Kaya paalala po para sa mga magulang na sa tingin nila ay hindi nila kayang palakihin ang kanila pong mga anak, maaari po nilang voluntaryong isuko ang bata sa mga DSWD facilities or sa mga child caring agencies. And through DSWD po, maaari po silang tulungan na makabangon ulit dahil may mga programa naman po ang DSWD gaya ng counseling, assistance to individuals in crisis. Meron din silang Protect Teen para sa mga adolescent parents. So pagtulungan po nating proteksyonan ang kabataan at wakasan po natin ang illegal adoption at online baby selling. At sa lahat po ng ating mga kababayan na gusto po at willing po mag-adopt at mag-foster po ng bata, wag po kayong lumapit po kayo sa amin sa mga Regional Alternative Childcare Offices po natin or mga RACOs nationwide or sa mismo dito sa Central Office sa National Authority for Childcare. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang adoption ay mas pinadali, mas pinasimple at hindi po kailangan magastos. Kaya wag po sila matakot mag-ampon dahil tutulungan po namin sila. Ayun po. At syempre, dumirekta Yusek sa mga authority kasi mahirap pag meron na namang in-between, lalong-lalo na kayo magpapa-adapt, nandun ang pananamantala, di po ba? Iwasan nila yun. Tama po, Ms. Wing. Direkta lang, opo. Yusek, maraming salamat. Thank you very much po sa inyo pong oras. Thank you.
you. Maraming pong salamat, Miss May, sa lahat po ng nanonood. Salamat po. Maraming salamat mga kaibigan, Undersecretary Janela Ejercito Estrada, National Authority for Child Care. Ayan, do sa ating mga kababayan, kasi nalulungkot nga tayo every now and then, meron pong mga balita na nagbebenta ng sanggol. Pero mas nakakagalit kasi, mismong mga magulang talaga. Tas ngayon, dati nanay lang may kasama pang tatay, kasama ang tatay. Diba? So parehong magulang ng bata. Ay nako. Oras po natin, 42 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Milyones! NBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, sa bahaging ito ng ating programa, makakausap na natin, napakatagal na po nating partner, ang Rotary Club of Makati Poblacion na nasa District 3830 at napaka-active po pagdating po sa pagtulong at public service. Actually, matagal natin siyang di nakakwentuhan pero marami siyang nagawa this time as Executive Director po ng RC Makati Poblacion at alam natin na dun sa dami, lalong-lalo na pag ang pinag-usapan peace and conflict resolution, ay talagang signature project niya yan, program, pati yung mga water sanitation. Mga kaibigan, again, welcome back ang Charter President din po ng Rotary Club of Makati Poblacion, CP Morena Mong Canizares. CP Mong, magandang hapon and welcome back po sa Public Service Hour. Yeah, kumusta na po? Magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig. CP Mong, mabuti naman. Mabuti naman. Kaya lang di na tayo nagkakasama. Sabi ko sasama ko sa mga field mo sa dami ng iyong programa. Hanggang Kalinga. Oo nga, nagkalinga ka pala. Napakadami. Di po ba? Napakadami. Kaya Batanes. Oo. Sabi ko nga ang dami mo naman kasing signature project and programs kaya tinutuloy-tuloy mo lang yun. And of course, as Executive Director ng Makati Poblacion. But anyway, ano pong ginawa ninyo dun sa Tinglayan, sa Mountain Province? Sa Tinglayan, naglagay may pa-solar. kami ng Oo, pa-solar lights. Solar lights at saka may feeding program. Sabay-sabay palagi yan. Initially, we placed 25 along the main ways and then we're having another 25 coming also. Wow. Kasi 50 yung ibibigay namin doon sa dalawang barangay doon. Opo. So, yun, tutuloy-tuloy natin yun kasi taon-taon meron. We did that last October and meron na naman ngayong coming. Actually, sa February 27 28, nandyan ulit kami. Wow. Meron din kami water project plus solar lights po. So, solar lights, water projects, sabagay, water and sanitation po yun, di po ba? Sa mga areas of focus ninyo. Oo. So, meron kayo naging medical mission din sa Batanes. Wow, November 2025 lang. Nagbatanes ang OCP Mong. Oo, kasi ano yan that's our project with the Protect Group. Protect is the group of the Metrobank awardees. These are all policemen. And then we were with DepEd and Department of Health. Napakalaking grupo nung pumunta nun. Isang buong C-130 po, nakasakay kaming lahat. Going to Batanes. Oo, last November. So yun po kailangan kasi nila Kailangan. Alam niyo naman ako kung saan may kailangan doon tayo pupunta. Oo, doon pa sa mga pinadala niyo photos, nakita ko nga po doon Sabi ko, ang CP mo ayaw talaga magpapigil Ay, hanggat kaya, ma'am. Hanggat kaya at may nangangailangan, gawain natin yan. Kaya pa natin diba? Opo, kasi lalong-lalo na yung sabi niyo, yung tubig na malinis, batang mabilis. Ano po yun? I think pati school, Saan po yung St. James High School? Yan St. James High School, dyan po yan. Yan ang pupuntahan namin, inaugurate din namin sa 27 or 28. Opo. Ano yun water station, hand washing, at saka pwedeng inumin dahil po may filtration yan. May water filters po yan sa tabi. Ganyan po ang construction yan. Wow. So, yan,
We did that also in Region 4 and we donated 17 na ganon. Bawat isa Dami. po niyan, 10 gripo. 10 gripo. Ayan po, yung hukay na yan, meron pong meron pong full filtration. Ayan, nakikita nyo. Yes. So that one is tuloy-tuloy po yan. Hindi namin tinitigil yan. We never stop. We started that in about 2011 or 12. Opo. Hanggang ngayon ho, ang pinakamarami lang yung binigay namin dyan sa Region 4. 17. 17 ganyan. Eh, syempre, Grant po yun. Opo, sipin mo, ang mga grants ito, malalaki ito. At alam naman natin na isa ito sa way para, itama po ba, isa ito sa mga nakikita ninyo na pamamaraan para nang sa ganun ay kahit papano makapasok tayo dun sa tinatawag na pag-resolve, no? Yung peace and conflict resolution. Tama po ba? Dahil itong pangunahin basic needs ng mga tao. Tama yan eh. Di po ba? Alam mo, ang tubig, pinag-aawayan yan eh. Opo. Unfortunately, yung iba hindi pumapayag na maglagay kami kasi may negosyo silang water station, ganyan. But for us, iwanan namin yun. Dun kami sa may kailangan. Even dito, somewhere here, near Makati, Opo. hindi kami pinayagang maglagay kasi meron siyang, yung kapitan merong water station din sa sariling binebenta. Bibenta siya ng tubig. So mawawalaan siya ng negosyo. But that's okay. And it's a way of giving peace to these people. Kasi wala ka ng tubig, wala ka pang ilaw. Opo. O magkakasakit ka pa. Tama Why po. don't we not give them something that is clean water? Opo. Clean water to drink. At syempre Yan po yun. nakakainit ng ulo yun. Sipin mo, di ba? Lalong-lalo na pag medyo Oo mahirap nga. na ang buhay mo tapos wala ka pang basic, wala ka pang supply ng basic Basic needs. So, di ba? Ang laking, laking tawag nito, kaguluhan. If in case, nahanapin ng At saka tao. tuloy-tuloy lang yan dapat. Wala yung mga gulo-gulo na yan. Huwag na tayong makialam dyan. Tuloy na lang natin yung tulong na kailangan ng mga tao. Opo. Dahil pag nakigulo pa tayo dyan sa mga kung anong issues dyan, mawiwindang tayo. Kami trabaho lang ng trabaho. Tama. Lalo ka na, sipin mo, ang grabe ka. Pero anyway, meron kayong mga fundraising schedule? Tama po ba? Meron pa through fellowship pa rin? Meron po bang Oo. dapat i-announce? Pero kaming fundraising, that will be on April 30, no? It's a fundraising, golf fundraising. And alam nyo, yung fundraising namin for 14 years, dyan po kami kumukuha ng pondo. Para lahat ibigay namin dyan sa mga programang ganyan. Kasi mahirap din naman na hingi ka ng hingi. So itong fundraising na to ay taon-taon namin, signature na namin yan. Every year meron kami yan. We need to raise at least 1 million per fundraising. Oo, tama po ba? Yan So pa yung kayo rin pag-golf? naman naging beneficiary namin, May, one time with opo. eyeglasses. With the eyeglasses. Thank you so much, si Pimong. Grabe, napamigay natin yun. Pero ano po ito? Pag-golf ba to? Pag-golf tournament? Yes, oo. Yan po yung theme namin, Impactful Swings for Humanity. Yan, tournament po namin yan. Wow, doon sa Diyan po gagawain yan sa I think this is South Forbes. Opo. And we're just finalizing everything. But this is our golf. We care and we share. Yan ang team namin kasi palagi. Throughout the years. So we care and we So share. invite po yung Kasi mga dapat- gustong mga golf enthusiast. Si Pimong. Yung mga golf enthusiasts, well, the sponsors, we will be very glad to have you dahil alam mo, kapag ka ikaw ay naglalaro at ikaw ay gaganda na yung katawan mo, syempre, magbigay ka ng konti. Kasi ang mga naglalaro naman ng golf, yung mga medyo marami-raming sobrang pera. So, magbigay din kayo ng konting sobrang pera dahil alam naman ninyo kung saan pupunta yung inyong mga Ang laki, impactful. Official hacker ng mga donations. Thank you so much. Dahil isa kami sa mga nagiging beneficiary mo, si Pimong. Kaya mga golf enthusiasts, kailan po yan? Kailan yan mangyayari? Malapit na. April 30. April 30. Naku, paghandaan nyo na. Diba? Maraming mga golfer dyan. And I will invite you, mga golfers dyan sa inyo. Si attorney. Ay, opo. Magaling yata mag-golf si attorney. Ay, si Mr. President. Si Mr. President, si Mr. Nick Dow. Si Lakay Deo Macalma. Opo. Si Kuya Deo, alam ko. Pero hindi natin gagayain yung nangyari sa doon sa Alabang. Tapos meron pa kayong mga partners in service, di po ba?
kasama kayo dun eh. Opo. May kasama kayo dun. Yes. Anyway, meron kaming, alam mo, the biggest donation and donors that we have is the Starkey Foundation in the Philippines. Yes. We give away like 600 or 500 pairs of hearing aids each year. Ito, nasa ibang distrito, pero kukuhanin natin to para ma-share namin primarily with Makati and DCRH. Wow. Alam mo naman ang pair ng hearing aid ngayon eh. Opo. Marami. Meron Mura na kami. 50,000. Opo. Kaya nga, natutuwa kami si Pimong ha, kasi makakasama kami dyan dahil meron kaming mga lumapit. Opo. And by the way, we're also giving wheelchairs and tungkod sa mga matatanda doon sa Mountain Province pagdating namin doon. Wheelchairs, tungkod, at saka yung walkers. Opo. Walkers for them. Ito yan, pangalawa, sa Tinglayan pa rin po ba? Or hindi na? Ibang bayan? Yung una. That's in Bisao Mountain Province po. Okay. Doon po sa Mountain Province yan. Opo. So marami. Magkakwentuhan Hindi tayo pwedeng si hindi Pimong kayo ha? kasama. Opo. Magkakwentuhan tayo lahat ito. Pagkwentuhan natin si Pimong para mahaba-haba yung oras natin ha? Oo nga wala na tayong oras. Oo. But anyway, natutuwa kami si Pimong sobra ha. Sabi ko nga pag ang pinag-uusapan ay peace and conflict resolution, si Pimong Canizares yan. Grabe. Pagdating sa Papasya lang kita dyan, ma'am. Yes. Face to face, pupunta ako dyan Ay, sa iyo. opo. Oo, para yung Gusto ko kwentuhan yun. natin. Magdadala ako ng pansit para sa iyo. Happy Valentine's, si Pimong. Salamat po. Thank you very much. Opo, thank you po. Okay, mga kaibigan, si Pimong Canizares. May kwentuhan pa tayo, may part 2 tayo si Pimong. Mag-part 2 tayo. Kasi marami pong programa siya, ang sarap pag-usapan eh. Pag sabi ko nga, nakatutok sa peace and conflict resolution. Okay, maraming salamat si Pimong Canizares ng Rotary Club of Makati, Poblacion. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Puntahan natin ang Poblacion, Muntinlupa City, RH27, Noche Cacas. Meron na ba tayo winner? Yes, Miss May, tama ka dyan. Meron na tayong winner. Actually, maraming suping-suping ng DCRH. Particular na dito sa may Marcelo Fresnede, dito sa may Southfield 3, Barangay Poblacion, sa lungsod ng Muntinlupa. At ito, talagang nagigil siya dahil suping-suping ng Operation Tulong to. Ano pangalan nila? Paul Royo. Tapos ilang taon ka na? 20 po. 20 years old. Okay. Ano bang pinagkaabalahan mo? Nagtitinda po ng bigas. Sama po yung Okay. Dahil nagtitinda ka ng bigas at nakikinig ka ng DZRH. Ito yung kanyang mismo yung dito siya Oo nga, galing. Thank you and congratulations. Kaya congratulations. Bibigyan ka kagad namin ng 1,000 pesos. Yun, no? Yan. Salamat po sa DCRH. Yan. At syempre pa. Dahil sa kinsurik ka ng Operasyon Tulong, bibigyan ka pa namin ng MX3. Yun, no? Salamat po sa MX3. Yan. Okay, yan. Okay, so yun ang tuloy mo lang yung pakikinig at panonood dahil meron pa kami mga future promo sa DCRH. Okay, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos na natiling nakatutok sa DCRH, malay nyo naman kayo ang maswerte susunod na manalo dito sa aming DCRH sa Malakas sa Pomo kasama ang MX3. Dahil sa MX3, dito ako bili. Salamat po. Ako naman si RX27 Malakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Cacas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Ayan na, meron na tayong winner. Mukhang meron na. Ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na!
Magandang hapon, kring-kring na tayo. Good afternoon. Good afternoon po. Sabi sa inyo, may winner na. Ano po pangalan? Arlene Dob po. Hi, Ate Arlene Dob. Taga saan ka? Yes po. Taga Valenzuela po. Valenzuela City. Eto na, ready ka na ba sa ating tanong? Yes Ang po. tanong natin, anong kauna-unahang radyo sa Pilipinas? DZRH. DZRH! Tumpak! Congratulations, Ate Arlene. Dahil dyan, nanalo ka ng 500 pesos, ha? Apo, thank you po. Walang anuman, magbibababa ang telepono. Mga kaibigan, congratulations Ate Arlene Dob mula sa Valenzuela City. Mga kaibigan, susunod na po. Inaabangan nyo Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petrocor po sa programa ang DZRH Break Time. Ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang oras ay hatid Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With max